wala na. Nag-blurred. Ayun siya. Aeroplano para! Naman snabiro na aeroplano ay. Imagine, pinara ko aeroplano Ayun na, lumaan lang. Parang nagpapahiwatig siya na Uy, ilang buwan na lang. Babakasyon ka Yun nga yung bakasyon. Ito yung dito ako sa may pala. Ito. Gilid nito. Sa harapan ko papunta doon. Ito yung tinrabaho ko nung nakarang linggo. Kaya diyan ako nag-vlog kasi ang dami kong trabaho. Tapos yung dito sa kabila, yung sa harapan din natin diyan banda Yan. Tinrabaho ko rin yan. Kasi humaba na sila. Yung mga gunting-gunting lang, pati yung doon yung may pula sa taas na yan. Basta yan diyan banda. Tinrabaho ko yan. Kaya nga, yung eroplano na dumaan, parang niya na magbabakasyon kami. Pinara ko. Yung namin naisip ko nga yung sa ngayon pa lang naisip ko na yung araw-araw yung nakikita ko yung mga aso ko, kung paano yung aso namin, kung paano kung iwanan namin yan. Kasi lalo sa Israel talaga. Naano ko kay Israel kasi kahit sandali lang na di kami makita, parang niya na ang tagal-tagal nawala sa amin. Wala ngayon dito kasi sinama ni Mira yata doon sa may bukid na yan dyan, sa may bundok na yan dyan. Yan ang nguha ng asparagus kasi hindi ako sumasama kasi pagod ako pag pagod ako nung nakarang linggo din. Tapos siya lang yan doon. Kasi dyan lang nguha ng asparagus dyan, parte na dyan. Yan. Yun nga. Ganda kasi ng ganda ng paligid kasi green na green. Ang sarap ng paligid pag ganitong tempo, di masyadong malamig. Winter is already done. Malapit na matapos yung namin dito, yung spring. Kasi yung sunod dito yung yung spring. Ang spring malapit na darating. March ang darating ang spring. Kasi ito nga yung namin ngayon ay winter pa lang ngayon. Bakit ko interesado dyan sa mga kwento na yan? May ipagkwento ko lang sa inyo ngayon ay tungkol na itong magbabakasyon. Magbabakasyon ng Pilipinas. Depende kasi sa distansya rin ng distansya natin ng kung saan tayo naroon. Kasi dito sa amin, alam nyo ba kung magkano talaga ang kailanganin namin na 3 kaming magbabakasyon. 3. So malaki-laking halaga ang kailangan namin. Di ko na parang di ba? Parang weird dapat pakinggan pero naisip ko lang na ang ko lang ay kailangan namin ng malaki-laking halaga na magbabakasyon diyan sa Pilipinas kasi ang namin ngayon ay 3 kami na mamasahe. So, pamasahe pa lang magkano na yung mauubos? Nasa mga 200 plus. Tapos sa pera mo pang dadalhin yung kailanganin doon kasi nga kakain kami. Gagastos pa kami doon ng mga kailanganin namin doon. Unang-una talaga pagkain. Yun lang talaga. Tapos kung kailangan namin ng mag-day off, lalabas ba? Alam niyo kung magkano ang kailanganin talaga? 250 milyon ang kailangan namin para makarating ng Pilipinas. Kasama na pamasahe yan, balikan 250 milyon. Tapos ganyan lang. Parang ang sayang, di ba, na gastusin lang sa mga ganito na magbabakasyon. Tapos pagdating doon parang pakita natin na bunggang-bungga tayo. Tapos yung mga ganyang bagay na nakikita ko sa ibang mga OFW. Bungga-bungga, tapos akala mo kung sino tayo doon. Yan ang dapat na iwasan natin ng mga OFW na pagdating doon, ang pera natin na pinagpaguran ng ilang taon, pagdating natin doon, ang tinatawag niyan ay 1D millionaire ka. Hindi talaga pagbalik mo dito manghiram ka na naman ng pamasahe, mahiram ka na naman ng panggastos na habang nandoon pa. Isa yan sa
unang-unang ayaw kong gawin sa sarili ko na pagdating doon, pagdating ng ilang linggo, manghiram na ng pamasahe kasi babalik na, o kaya manghiram na ng pera kasi kailangan ng panggastos doon. Yan naman yung yan naman yung talagang pakay natin doon ang nagbabakasyon para i-relax muna natin yung katawan, kasi kami talaga dito sa loob ng halos 5 years. Grabe talaga bubog kami sa trabaho. Mula nung pandemic, kasi dito nga kami dito sa farm na to, dito yung mga amo namin iba na nagkaroon ng yung sila dito sila parang isolate sila sa syudad. Dito sila pumunta. Grabe ng trabaho namin doon hanggang dumating yung sunod na taon na hindi kami pwedeng magbakasyon kasi nga sa ibang mga obligasyon na namin dito na kailangan namin tapusin. Nabanggit ko na sa karaang mga vlog. Tapos hanggang ngayon, sunog na sunog talaga yung katawan namin sa trabaho kasi ganito nga. Buti na lang patapos na rin tong hunting season na to. May isa na lang kaming dapat tapusin at matatapos na to. Itong katapusan na to, wala na kami intindi. Kaya lang, malas din yan kasi dito lang sila lagi. Every weekend, dito yan sila. Wala nang absent yan. Dito na talaga sila. So, kailangan namin i-relax muna namin sarili namin kasi puro trabaho, puro araw-araw nandyan kami sa trabaho namin, harap bukas, oras na, harap ulit sa trabaho. Kasi nandito nga tayo para magtrabaho, pero kailangan naman bigyan natin ng sarili din natin ng sarili natin ng bakasyon. Kasi first time din namin to nangyari na 5 years halos di kami nakabakasyon, kasi dati every 2 years ang bakasyon namin. Pero ngayon, kasi nga may tinapos kami na obligasyon dito, natagalan yun. Nung last naming bakasyon, naalala ko pa yung sinabi ko, hindi ko alam kung by 2 years nandito kami ulit kasi alam nyo, dami naming gagastusan yan. So na ano nga talaga yun, na parang natanaw ko na. So ang talaga, natupad talaga yung hindi kami nakabakasyon sa loob ng 5 years. So nagpaalam kami kung bakasyon na nakarang taon by December. Tapos hiniritan agad yung pamasahe kung pwede utang nga. Pumayag lahat yun. Di malaking bagay yun. So ang ko doon, ang pamasahe namin nga ay yun nga, utang-utang muna. At saka dito tayo kasi sakit sa araw. Ito yan. Ang ko yan ay kailangan namin ng muna. Hindi na muna kami hindi muna kami palampasin itong taon na to kasi ang hirap na puro trabaho. Minsan may trabaho kami bigla na wala sa plano ng itong linggo na to. May bigla na lang na itawag na ganito, pupunta ako sa ganito, o kaya pupunta sila sa ganito. Ang hirap na hindi man tayo makatanggi kasi nga hinire tayo para magtrabaho sa kanila. Napakaswerte rin naman pagka tayo na napabilang kami dito sa ito kasing amo namin. Sabihin pa namin na chismoso ako. Ito yung amo namin, isa to sa pinaka tubig-tubigan ba na mga amo na to dito sa lugar nila, dito sa kung saan kami. Isa to sa mga pinaka tubig-tubigan. Ibig sabihin na daming kwarta. Yan yung na kasi naalala ko na unang bakasyon namin dito, libre kami ng pamasahe noon. Libre kami. Ilang buwan pa lang kami dito. Dumating kami ng November, pero pagkadating ng June yata yun o July, pinabakasyon kami pero libre pamasahe. Magkano naman pamasahe namin noon natin ni Miray? Magkano lang naman yun? Nilibre kami na pamasahe. Ang dapat lang noon ay parang day off lang kami ng 5 days daw, tapos libre ang bayad. Libre bayad. Doble ang bayad. Pero sabi ko, sa tinanong kami kung may kamag-anak kami dito, either saan dito sa lugar na to sa Espanya. Sabi ko wala kaming kamag-anak. Kahit isa, kasi nung 2008 parang unti pa lang talaga nandito o na taga sa lugar ko na kunti pa lang nandito. Buti nga ngayon marami-rami na Marami-rami na taga Bohol na nandito. Dati
Wala naman kasi isa pa dito kami sa bundok. Di ko rin nakikita yung mga tao na yan kung saan. Sila kasi nasa kapital talaga sila sa Madrid. Kami naman kasi dito kami sa lugar to. Pero tuwa naman ako nandito kami kasi ito nga yung lugar namin. Oh, napaka tahimik na lugar. Sa syudad kasi okay naman ang syudad kasi nandun na lahat. Pero sa paglanghap mo na sa hangin dito maganda. Dito napaka sariwang hangin, yun yung malalanghap namin dito. Hindi kagaya sa syudad, may mga usok, maingay, mga sasakyan, maraming tao. Kaya nga dito nung pandemic, dito lahat halos, dito naman, di naman lahat, dito yung mga amo namin na nagtawag dito confinamiento. Dito sila. Bali, ilang buwan yun? March hanggang May, dito sila. Bali patapos ng May, umalis sila dito. So, matagal lang namin noon, ang tagal lang, parang banding-banding kami dito kasi may mga ganyan, parang di na namin sila among ang turing namin sa kanila, kasi naglalaro kami diyan ng mga kung anong pwedeng mga laro. Tapos parang banding-banding talaga araw-araw. Nakakamiss din nung naghiwa-hiwalay na kami ng last day kasi kanya-kanya na sila, uwi na sila sa syudad, sa bahay nila talaga. Nakakamiss. At saka ito nga yung pag nagbabakasyon tayo, malaking halaga talaga ang kailanganin. Ako di naman talaga ako ayoko talagang gumagawa ng istorya. Ito yung istorya ko na talaga itong ko ngayon. Uy, bago pala, baka na kung sino nakapanood hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe nyo ako. Tapos kung nagustuhan yung video na to, i-like nyo, tapos yun, i-like nyo. Tapos i-subscribe nyo, pindutin nyo yung subscribe button, tapos lagyan nyo all para tuwing update. Tuwing upload ko, update kayo na meron kayo na baliktad. Tuwing upload ko, update kayo. So, ayun nga. Kalahating milyon hindi basta-basta. Pera na bitawan lang. Biro mo, ilipad mo lang yan eh. Bitawan mo lang yan eh. Pamasahe pa lang. Tapos pagdating sa Pilipinas, di naman pwede doon na sa lang din. Aminin ko naman, hindi naman talaga hindi ko naman pwede na lagi lang sa loob ng bahay. Kailangan, mamimiss mo naman talaga yung Pilipinas, kung saan gusto mo mamasyal. Pasal-pasal konti, pero hindi naman yung bongga. Wag naman yung bonggang-bongga, yung mga 5-star hotel, yung pipiliin natin para relax lang. Hindi. Ang lang natin yan ay makatulog ka lang, makarelax ka lang ng mga sandaling. Ilang saglit lang. Para naman yung katawan natin, bigyan natin ng premyo, ng pahinga. Di ba katawan? Katawan. Yan yung natin ngayon. Tapos, di naman tayo, natin na bunggahan natin yung pagbabakasyon. Hindi yun. Tsaka hindi naman natin pwede na pag magbakasyon tayo, lahat ng mga natin, ilabas lahat ng pera. I-timing natin. Kasi kailangan din nagtatrabaho naman tayo ng sobrang pagod tapos isang saglit lang. Sabi ko nga, one day millionaire ka. Hindi yun pwede. So ayun, kailangan namin ng relax na minsan para magkaroon naman kami ng pagkakataon na makita yung bahay namin doon. Isa yan sa pinakamiss ko talaga ang bahay. Pagka nandun na ako, na-imagine ko na anong gagawin ko. Tsaka isa pa, parang ayoko na nga ring umalis na yung aso namin nandito. Tsaka sabi ko, paano ba ang gagawin ko nito? Sakit sa ulo lang sakit lang sa ulo. Di sabi ko, tiis-tiis na lang na pag lang na yung mga aso. Pag iwan muna namin to. Kasi kailangan ko rin magpahinga talaga. Dito, kung sino mang maiwan dito, yun nga yung sabi ko, kung sino maiwan, makisuyo na lang din kami dito. Na hindi naman sila masyadong ma-depress para kawawa naman. May parating na kotse. Kasama ko. Ayan o. Masok sa gate. Ayan, pick up truck. Kasama ko yan, dumating. Yan yung gate dyan. Kung saan kami papasok, lalabas yung pinaka niyan. Doon sa may highway na yan, banda. Yan, highway na yan. Dito imagine yun. Imagine nyo, ayan yung maririnig lang namin. Turo. Nag-aaway kasi yan o kaya nagtatawag. Yan lang maririnig namin dito. Ayan, mga huni ng ibon na yun, Yan yung maririnig namin dito. Di kagaya sa syudad ka. Sa syudad,
Ang ingay nga, di ba? Dito, yan lang. Puro mga ibon. Ang ganda ng huni ng ibon. Ayun. So, ito pala yung trabaho ko. Oh, ito yon. Kita niyo yung trabaho ko dito noong nakarang araw. Ayan. Mula dyan, kupit yan hanggang dito. Yan. Tapos dito, mga gilid-gilid na yan dito. Ito yung sinabi ko. Dito wala ko masyadong ginawa dito. Dati pa to. Ito mga to. Tapos ito dito. Ito yung nilinis ko talaga. Ayan. Nilinis ko yan dyan sa ilalim. Oh. Ayan. Makikita na yan. Nakaganyan yan. Oh. Bawas na yan. Binawasan ko to dito. Hindi na nakasagad yung mga dahon dyan. Ayan. Dito tayo para makita natin na maganda pakagawa ko. Ay, abang ko nito ah. Ayan. Sa ilalim mo. Sa ilalim lahat tanggal ang dahon niya, no? Ayun, no. Iyan, no. Oh, di ba? Trim sa taas, trim sa baba. Tapos hanggang doon yan. Oh, di ba? Ito trim din to. Anong problema? Yo. Sus. Ang ingay naman nito. Ang ingay naman niya. Porke? So ayun. Kita-kita sa sunod na tayong sa sunod na mga vlog ko, ha. Huwag mong kalimutan, huwag niyong kalimutan i-subscribe at saka i-like ang video para ano yung nagustuhan. Hanggang dito na lang muli. Opo ulit. Magbabay na. Thank you.